ang pumalaot at pangisda. Kaya nga, feeling ko makaka-jack pa tayo ng huli today. Kunting tiyaga lang, Kuya Kim. Gaya na lang ng mga taga Carles, Iloilo na sinisisid araw-araw ang dagat para manguha ng wasay-wasay at pagkakitaan. Wasay-wasay. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Ay, naku. Hindi raw biro ang mga isda, lalo na kung mano-manong sisisirin ang kailaliman ng dagat para kumita. Pero sa Carles, Iloilo, araw-araw itong ginagawa ng mga nangunguha ng malatalabang wasay-wasay. Isa sa pinagkikitaan ng 34 anyos na si Raul Bacuyong ay ang mano-manong pangunguha ng wasay-wasay. 5 taon na kami nagba ng wasay-wasay, pinabinta namin kasi marami akong anak, pinapag-aaral, amo nang hinahanap buhay namin. Alas 5 ng umaga, maglaot kami. 2 oras sila pumapalaot bago marating ang lugar kung saan sila sumisisid. Ginagamit namin yung kompresor, yung malaban ng hose, tapos ginagamitan naman ng net, tapos pangyapak, tama kahirap. Kung mapatay yung kompresor, huwag ng hangin. 2 magkadikit na shell na may laman ang wasay-wasay. 5 oras kami sa dagat, tapos uuwi kami mga alauna ng hapon. Yan katagal. Ngayon, kunti na mga kuha na mga wasay-wasay, siguro mga 1 sibot o 2. Nakakakuha sila ng nasa 15 kilong wasay-wasay kada araw. Mga 5 kami, hati-hatian namin, mayara 700, mga 600. Malaking alon, di kami pwede kapalaot. Sagana raw ang isla sa wasay-wasay buong taon. Ang mga nahuling wasay-wasay diretso sa isla ng Anilaw. Doon nila ito nililinisan at pinakukuluan bago ibenta sa mga turista. Binibenta nila sa halagang Basta, pakain mo, makuha na mo sa mga bisita namon, amon na ginahanda. Na-meet. First time ko po nakatikim ng wasay-wasay. Lasa niya po ay parang scallop lang din po. Parang tahong lang din, pero masarap. sagana sa wasay-wasay ang Indo-Pacific region. Ayon sa Senior Fishing Regulations Officer ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na si Noni Enolva. Ang wasay-wasay ay mga klase ng talaba. Karamihan sa wasay-wasay ay nabibilang sa genus na Sarcostrea na nabubuhay both in marine or brackish water environments. Ang sukat ng wasay-wasay ay umaabot sa mahigit sa kalahating talampakan. Ito ay isang bivalve o may 2 shell na magkadikit at may malambot na laman. Dagdag pa ni Ms. Noni, kapag marami raw ang wasay-wasay, pwede umano itong makonsidera na oyster reef na mahalaga para mapanatiling malinis ang karagatan. Tinatayang ang isang pirasong talaba ay may kakayahang mag-filter ng 25 to 50 gallons. Kung may mga malalawak na oyster reefs naman, ay nagsisilbiling tirahan ng mga isda, alimasag at iba pang yamang dagat. Mahalaga din ang oyster reefs bilang pangsangga sa mga daluyong or storm surge at nagpoprotekta sa mga underwater vegetation natin. Ang mga nakukuhang wasay-wasay, malaki umano ang naitutulong sa kapaligiran at maging sa hanap buhay ng mga tag-islas na higantes. Hindi man madali ang pagsisid sa dagat, ito lang daw ang paraan ni Raul para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kapag wala ng wasay-wasay, maraming mahirap. Dito lang kami nakuha ng pera. Maraming komunidad ang umaasa sa yaman ng kalikasan, kaya mahalaga na ito'y ating ingatan para mapanatiling buhay maging ang ating kabuhayan.